Hello mga Spooky Dolls! So today nga pong ating ika-26 na gabi para po sa 21 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Umpisahan na po natin kaagad yung ating story. Nakilala ko si Bruno sa trabaho ko sa pabrika ng biskwit sa Laguna. Matagal siya sa kumpanya bilang isang forklift operator. Ang tunay niyang pangalan ay Bernardo Kaplan. Sabi ng nanay niya, kaya siya pinangalan ng Bruno ay dahil pinaglihian daw nito ang isang bulldog na tawag ngayon ay pitbull. Swerte naman at hindi siya naging mukhang aso. Maputi siya pero medyo nagkukulang na ang buhok sa tuktok ng ulo. Halos isang taon kaming nagkaroon ng relasyon hanggang sa umabot na nga sa kasalan. Inayos niya ang kanyang benepisyo kaya nakakuha siya ng bahay isang buwan bago kami maikasal. Hindi niya pinapaalam sa akin na unti-unti niyang inaayos ang bahay na nabili niya sa Santa Rosa, halos 2 hanggang 3 kilometro lang ang layo sa pinapasukan naming trabaho. Sabi ng developer ng subdivision, may nakabili nito pero iniwang kaagad dahil napetisyon sa Amerika ang pamilya. 3 ang kwarto, may 2 banyo, malaking kusina at napakalawak na garden. Binakanti muna niya ang 2 kwarto. Sa kanya na lamang ito aayusin kapag malapit na kaming magkaanak. Sa kwarto sa itaas ng banyo ay laking pagtataka ko kung bakit ubo ng lamig doon na para bang may aircon sa loob. Ang sabi ng karpentero, umakyat lang daw ang lamig na galing sa banyo na nasa ibaba nito. Dumating na ang big day. Bigay niya na ang susi ng bahay nang papunta kami sa reception. Ngumiti siya sa akin at sinabing kasama raw ang kapatid ko na naglipat ng aking mga gamit kagabi habang nasa hotel kami nila nanay at tatay. Masayang masaya ako sa araw na ito na para bang isang iglap lang na dumaan. Binuhat ako ni Bruno papasok ng aming bahay. Tumama pa nga ang bumbunan ko sa hamba ng pinto. Namangha ako sa pagkakaayos ng bahay. May magarang beige and brown na sofa na nabili raw niya sa Japan Surplus. Meron din coffee table at flat screen TV sa gitna ng sala. Sa dining area naman, may dining table na gawa sa kahoy na regalo daw ng kanyang ninang. Nang umakyat kami sa taas, nakita kong may queen size na bed na nakuha rin daw niya sa surplus. May lamp, aircon at LED TV. Nadaanan ko ang kwarto sa dulo ng hallway at napansin kong parang may tao. Pero nang buksan ko, wala namang nasa loob. Tinawag ako ni Bruno at sinabing babalik na raw kami sa hotel at dun muna kami mag-i-stay. Bago umalis, nagpalit muna ako ng damit. Marahan kong hinubad ang aking gown para hindi masira. Nag-dinner nga kami ni Bruno kasamang aming mga magulang sa isang kalapit na restaurant. Doon, masaya kong kinuwento kila mama at papa ang itsura ng aming bahay. Pagkagaling namin sa Boracay, regalo ng ninong Jun namin sa kasal, ipapabless namin yung bahay para maayos ang lahat at makapagsettle kami ng matiwasay. Nakiusap naman ako sa kaibigan kong si Casey na magstay muna siya sa bahay namin habang nasa Boracay kami para hindi naman kami manakawan. Matapos ang kwentuhan, nagpaalam na kami sa aming mga magulang na mauna nang umalis upang makapagpahinga dahil maaga pang flight namin kinabukasan. Nang sumunod na araw, pasikat na yung araw nang sunduin kami ng taxi papuntang airport. Masayang-masaya kami nagpaalam sa lahat at excited kaming umalis. Gabi na nang makarating si Casey sa bahay namin sa Santa Rosa at doon niya nakita yung tambak na regalo na aming bubuksan pagbalik. Nagdala na rin siya na makakain sa loob ng 3 araw na mananatili siya doon. Ilibot niya yung buong bahay at nang marating yung kwarto sa dulo, napansin niya na parang may tao sa loob. Inisip niya na baka may kamag-anak si Bruno at nalimutan lang niyang sabihin na makakasama pala niya ito doon. Pagkabukas niya ng pintuan, tanging mga pintura at construction materials lang ang kanyang nakita. Pero laking pagtataka niya dahil ubo ng lamig doon na para bang may aircon. Lalabas na sana siya dahil sa ginaw,
na bigla na lang sumara yung pinto. Doon na gumapang ang kaba sa kanyang katawan. Nanginginig na rin yung kanyang panga sa lamig at nerbiyos habang pilit na pinipihit yung doorknob, sabay hampas na mga kamay sa pinto para marinig siya ng mga kapitbahay. Sa sobrang tindi ng lamig, napahiga na lang siya sa sahig ng naka-fetal position. Malapit na siyang mawala ng hininga na biglang nawala yung ginaw at nabuksan yung pinto. Pinilit niyang makatayo at tumakbo sa ibaba. Kinuha niya yung kanyang cellphone pero wala siyang signal. Kumurap-kurap ang mga ilaw at nagbukas ang mga pintuan ng banyo. Nakita niyang may dumaan na babaeng nakaitim na may malinis na pusod ng buhok sa tuktok ng ulo nito pero walang facial features. Labis yung kinatakot ni Casey kaya namang napakaripa siya ng takbo papalabas ng bahay. Tinext niya sa akin na nangyaring ito sa kanya pero hindi ko naman ito pinansin dahil baka nagkitrip lang itong si Casey. Pagkadating namin dun sa bahay matapos ang isang linggong honeymoon, kahit pagod na pagod, naging excited ako sa aming mga regalo. Si Bruno naman ay naupo sa sopa habang umiinom ng beer. In-inform niya ako na may pagkain daw dun sa refrigerator. Siguro daw, hindi yun naubos ni Casey nung magstay siya dito. At least, may malulutong almusal kinabukasan bago kami pumasok sa pabrika. Pinipilit kong tapusin yung pagbukas ng mga regalo pero hindi ko na talaga mapigilan yung pagbagsak ng aking mga mata kaya naman binuhat na ako ni Bruno papunta sa kwarto upang matulog na. Habang nasa kalagitnaan ng pagtulog, naramdaman kong bumukas ang pinto pero wala namang tao sa labas o pumasok man lang. Sa sobrang pagod, hinayaan ko na lamang since wala naman nga talagang tao dito sa bahay bukod sa amin ni Bruno. Kinaumagahan, natataranta akong ginising ni Bruno. Malilate na raw kami sa trabaho. Agad naman akong bumangon at nagayos. Nagulat si Bruno sa narinig niya kaya agad siyang pumunta sa dulong kwarto kung saan nagmula yung ingay. Pero wala naman siyang nakitang kung ano. Sinara niya na yung pinto at ang mga aalis na nang bigla na naman. Muli niyang binuksan yung pinto pero gaya ng kanina, wala namang tao sa loob. Hinayaan niya na lamang ito at muling sinara yung pinto. Tinawag niya ako at sinabing bababa na raw siya para paandarin yung kotse. Kasunod ng pagkalabog na yon, nakarinig ako ng isang ungol. Kaya naman agad akong lumabas ng banyo at hinanap ko si Bruno. Napataan ko siya sa dulo ng hagdan. Nagdudugo ang kanyang noo at putok ang kanyang mga labi. Dali-dali akong tumakbo papunta sa kanya upang tanungin kung ano bang nangyari. Sabi niya, may tumulak daw sa kanya at nung sinubukan niyang humawak sa railings ng hagdan, sobrang init nito kaya hindi niya nagawang kumapit. Dali-dali ako nagbihis at dinala ko siya sa ospital upang matingnan at magamot yung mga natamo niyang sugat. Wala namang major problem o bali siya sa katawan. Kailangan lang tahiin ang kanyang noo at nag-advise yung doktor na magpahinga na muna siya sa aming bahay. Agad naman akong tumawag sa kumpanyang pinapasukan namin para humingi pa ng isang araw para masort out yung nangyari sa bahay. Matapos namin kumain ng tanghalian, nagpasya kaming magpahinga sa kwarto. At kahit na naiimang bukas ni Bruno yung TV, dinig ko pa rin ang kanyang paghilik. I-off ko na sana yung TV na biglang may humawak sa hita ko na siyang labis kong kinagulat. Nanlalaban ako pero hindi ko talaga magawang makawala. Maya-maya lang, may humawak na rin sa aking mga kamay. Hindi ko na talaga magawang gumalaw pa pero laking pagtataka ko dahil wala naman ako nakikita na nakahawak sa akin. Nagising ako sa nag-aalalang mukha ni Bruno. Narinig daw niya akong sumisigaw, kaya naman pilit niya akong ginigising. Nang mahimasmasan, napagtatungo ko na paniginip lang pala ang lahat. Pero nang hawiin ko ang aking buhok, nakita ko yung mga pasa sa aking mga kamay at braso. Ganon din sa aking binti nang inaangat ko ang kumot. Naguguluhan akong tiningnan ni Bruno. Nagpagpasyahan niyang umuwi na lang muna kami sa bahay ng mama ko
para makapag-isip kung paano maayos ang kung anumang gumugulo sa amin. Kinahapunan, nagpatawag na siya ng pare para ipabless yung bahay. Umaasa kaming maayos ng lahat. Pagkatapos ng blessing, nahiga na siya sa kwarto, saka natulog. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig niya parang may tunog na nagmumula sa labas ng kwarto. Pinuntahan niya ito at naamoy na para bang may nasusunog. Pero wala naman nagsisiga sa labas o kaya naman naiiwang baga. Matapos masiguro na okay ang lahat, bumalik na siya sa kwarto at muling natulog. Tumawag ako kinabukasan upang alamin ang sitwasyon niya at sabihin magkita na lang kami sa pabrika. Sinagot naman niya yung cellphone pero napansin ko kakaiba ang kanyang boses at walang definite na salita na nabubuo. Nung mag-lunch break, hinanap ko si Bruno pero wala ito sa motor pool. Tinawagan ko siya pero ganun pa rin. Walang nabubuong salita at parang tunog lang ang narinig ko na napakalalim na boses. Hindi ako mapalagay sa mga nangyayari kaya naman nung mag-uwian na, agad akong umalis sa pabrika at pumunta sa bahay. Laking pagtataka ko nang mabutang nakalaking pinto at kahit na anong try ko sa susi, hindi ito nabubuksan. Tinawagan ko si Bruno. Sinagot na naman niya ang kanyang cellphone pero hindi nagsasalita this time. Makalipas ang isang oras, nabuksan ko na rin sa wakas yung pinto pero wala siya sa loob. Sinubukan ko ulit tawagin yung cellphone niya at nakita ko itong nagre-ring sa loob ng aming kwarto. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay pero wala naman daw nakakita sa kanya. Pati ang kanyang mga magulang, wala rin maisagot sa akin. Tuluyan na akong nainis kaya naman nagpasya na lang ako na umuwi muna sa mama ko at maghapon na tinawagan ng aking asawa. Pagdating ng mga alas 3 sa madaling araw, nagulantang na lang kami sa lakas na pagkatok sa gate. Sinilip ng papa ko kung sino yun at nakita niya na si Bruno pala. Halatang wala siya sa kanyang sarili habang pilit na pinabubuksan sa akin ang pintuan ng bahay. Sinabihan siya ni papa na umuwi na lang muna at magpalipas ng kanyang kalasingan. Nang lapitan kasi siya ni papa, sinabi nitong hindi naman daw amoy alak o sigarilyo si Bruno kaya binuksan niya na ang gate para alalayan ito sa paghahanap ng taxi pa uwi. Isang malakas na hawi ang ginawa niya, dahilan para matumba yung papa ko. Nakita ko naman tumatakbong lola ko papunta kay papa at nang maninag niya ang mga mata ng asawa ko, napagtanto niya na may kung anong kakaiba sa katawan nito. Sa isang hagupit, biglang lumipad ang pinto namin. Hinahanap pa rin niya ako. Kumuha ng palaspas si lola at pinaghampas niya si Bruno. Hinawakan ni Bruno si lola sa kamay at hinihagis dahilan para tumama siya sa gilid ng hagdan. Nang matuntun niya ako, hinawakan niya ako sa liig. Okay, grabe naman to. Halos hindi ako makahinga sa takot at kaba, pero kailangan kong labanan ito. Nasa gitna ako ng panlalaban nang may naramdaman akong tubig na tumama sa aking braso. Narinig ko nagdarasal yung mama ko, kasabay ng pagsasaboy ng holy water. Doon ay bigla akong kinalaga ni Bruno at napansin kong umuusok ang kanyang katawan. Nangaharapin niya na si mama, sinabuyan niya ito ng holy water sa muka at nagtatakbo si Bruno palabas ng bahay. Maya-maya lang, nakita namin siya nakahandusa sa labas ng bahay namin at walang malay. Dinala na namin siya sa loob ng bahay, inihiga sa sopa. Nang mahimasmasan, tinanong niya kung bakit siya nandoon at kung ano bang ginagawa niya sa bahay ng aking mga magulang. Ang huli daw niya kasing naalala, nasa bahay namin siya at natutulog sa ubod ng lamig naming kwarto. May galit na multo sa inyong bahay. Narinig kong sinabi ni Lola mula sa aking likuran. May hawak siyang langis na nasa itim na bote. Habang pinapahira niya si Bruno ng langis sa ulo, tiyan at sa magkabilang kamay, may naramdaman kaming dumaan sa aming harapan. Pero Lola, bahay namin yun. Amin yun. Sagot ko sa kanya. Pinayuhan niya kaming magpahinga na muna para may lakas kami kinabukasan.
Buti na lang Sabado na kinabukasan at wala kaming pasok sa pabrika. Kaya naman nagplano kaming pumunta sa bahay para magpaalis ng multo na naninirahan dito. Nauna si Lola sa pagpasok sa bahay at naramdaman niya kaagad yung multo sa may pintuan pa lang. Umakyat siya sa taas, samantalang kami naman naiiwan lang dun sa baba. Naganda ako ng maiinom namin. Binuksan ko na rin yung asinan at nagsaboy ako ng kaunti sa aking paligid. Hindi ko narinig yung footsteps ni Lola sa itaas ng bahay. Inisip ni Bruno na baka may ritual na ginagawa yung matanda kaya ganong katahimik. Ilang saglit pa yung nakakalipas. Napansin namin medyo matagal na yung Lola sa taas kaya naman umakyat na kami. Pumasok kami sa loob ng kwarto at nakita namin na wala doon si Lola. Hinanap ko na siya sa buong bahay pero wala talaga siya. Sa labas naman naghanap na rin si Bruno, pati si Mama kung saan-saan na kami nag-ikot pero hindi talaga namin makita si Lola. Malapit nang magdilim pero wala pa rin yung Lola ko. Umiiyak na yung Mama ko pero wala namang kaming magawa. 6:00 ng gabi na magpasya kaming pumunta sa presinto para i-report yung pagkawala ni Lola na bigla na lang kaming nakarinig ng napalingon kaming lahat sa kung saan nagagaling yung tunog at agad na lumakyat dun sa itaas. Doon namin nakitang bukas ng kwarto at may taong nakahandusay. Si Lola! Sigaw ko. Dali-dali namin nilapitan yung matanda. Binuhat namin siya ni Bruno at hiniga namin sa kama. Nagawa niya ang idilat yung kanyang mga mata pero hindi niya na magawang magsalita. Napansin kong puno ng kalmot ang likod niya pati na rin ang kanyang braso. Itinuro niya yung kwarto sa likuran namin at bumulong sa akin na may isang napakasamang espiritu doon sa loob. Pilit niyang inaabot sa akin yung isang bote na may mga maliliit na bato, pera-peraso ng dahon, sa kalangis. Hindi ko alam kung paano gagamitin yung bote. Hindi ko rin kasi masyadong maintindihan ang sinasabi ni Lola dahil sa sobrang panghihina niya. Nang may malakas na hangin kaming naramdaman na dumali sa likuran namin, kinuha ko lahat ng lakas ng loob na meron ako at pinasok ko yung kwarto. Narinig kong sumara yung pinto. Dito yung nagsimula na akong magdasal na kung ano man yung nakatira sa kwartong ito, mabuti pang umalis na siya. Biglang may lumitaw na babae na may napakaitim na balat at muka. Nararamdaman ko rin sa kanya ang sobrang tinding galit. Nilakasan ko ang dasal ko upang marinig niya. Sa isang iglap, ang kanyang nalilisik ng mga mata nakatutok na sa mga mata ko. Bigla niya akong hinagi sa isang sulok ng kwarto na para bang isa lamang akong manika ng basahan dahil para makaramdam ako ng sakit sa aking buong katawan. Tinanong ko nga na ba talagang kailangan niya para manahimik na siya. Imbis na sumagot, nagpakawala siya ng napakatining na tunog na parang sasabog na ang aking tenga. Nakapako yung holy water sa aking bulsa at sinaboy ko ito sa kanya pero hindi man lang siya natinag. Sinakal niya ako at dahan-dahan pang hinigpitan na halos kaubos ko na ng hininga. Naalala ko yung bote na inabot ng aking lola. Binasag ko ito sa sahig at nang umamoy na ang langis, bigla siya naglaho. Kahit nahabol hininga ko, tinungo ko ang lugar kung saan ko siya nakita. Napansin ko ang sahig ay malambot at basa. Nakakita ko ng crowbar sa di kalayuan at tinabtab ko yung sahig. Doon, may nakita kong brown na leather bag at maliit na kahon na nakaselyo. Binuksan ko yung bag na yon at doon ko nakita ang mga litrato ng isang mag-asawa. Sa bulsa ng bag, may alahas at iilang papel. Lumabas ako ng kwarto at nakitang nakaabang sila Mama at Bruno. Pilit daw nilang binubuksan yung pinto sa pag-aalala na baka kung ano nang nangyayari sa akin. Pero kahit na dalawa na raw silang gumagawa nito, wala pa ring epekto. Agad kong dinala kay Lola yung kahon at bag. Pagkakita niya sa mga yon, dali-dali siyang naupo sa kama upang tingnan ang mga laman nito. Isa-isa niyang hinawakan ng laman para pakiramdaman o makakuha man lang ng vision. Napansin kong may nakasulat sa isa sa mga papel. Maria Formosa Velez, 1976 to 2005.
Dala ng kuryosidad, kinuha ko ang aking laptop at nag-search ako ng impormasyon. Doon ko napag-alaman na ang babae pala ay halos 7 taon nang nawawala. Napagpasyahan namin dalhin ang mga nakita naming gamit sa presinto para sila na lamang yung makapag-coordinate sa mga kamag-anak ng babae. Binuksan ng pulis yung kahon at laking gulat niya na ang nasa loob nito ay isang pares na mga mata. Tumawag ang pulis ng Soko para i-turn over yung kahon at sinabihan kaming maaari daw kaming puntahan ng Soko para sa gagawin nilang investigasyon. Ilang buwan na yung nakakalipas mula na mangyaring insidenteng yun at wala na rin namang masamang nangyayari sa bahay namin. Ayon sa mga pulis, nakipag-coordinate na sa kanila ang kapatid ni Miss Velez at sinama na sa kanyang katawan ang mga makatang nakita sa loob ng kahon. Hindi pa rin nahuhuling pumatay sa kanya, kaya naman lagi ko pa rin siyang pinagdarasal. Okay. So, ayun pala yung nangyari doon. So, parang na rin naman sa ating bago yung mga parang hindi matahimik na kaluluwa. So, I suppose na nangyari dito, pinatay siya ng kanyang asawa, tapos hindi ko naman alam kung bakit tinago pa yung mata kasi yung katawan naman yata ay nakalibing na. So, ayun, sobrang hindi siya matahimik. So, sobrang galit na galit siya. Kasi, di ba nga, sabi daw nila, may paniniwala na kapag yung isang espiritu o multo, ganyan, sobrang napupuno ng galit, ng paninigbugho, ganyan. So, pwede na siyang maging demonic spirit. Okay? So, sobrang galit niya. So, maaaring ito na nga yung nangyari dito kay Maria Formosa Velez. Kaya, yun, inahunt niya yung mga tao na nakatira doon. Siguro, ayun nga, kasi parang, alam niyo yung The Grudge, parang ganun yung kwento. Parang mga pelikula talaga, parang mabibay, parang mahahalin tulad ko sa mga pelikulang yun. So, yun sa The Grudge, kung hindi nyo pa napanood yun, spoiler alert, pero ang weird naman na hindi nyo pa napanood yun since napakatagal ng pelikula and then mahilig kayo siguro sa horror since nakikinig nga kayo nito. So, ito nga yung parang kwento ng isang mag-asawa na pinatay ng lalaki yung asawa niya, pati yung anak nila kasi nga parang seloso masyado yung lalaki na ang iniisip niya parang nag-cheat nga sa kanya yung girl o yung asawa niya. And then yun, sa sobrang pagsiselos niya, pinatay niya nga yung asawa niya, yung anak niya na hinihilala niya hindi niya tunay na anak. And then nagpakamatay din siya. Then yung bahay nila, okay, dahil doon nagawa yung krimen, ayun, naging haunted na nga. So parang ganun yung kwento dito. So more on, yun nga, namatay siya doon and then hindi siya matahimik, sobrang galit na galit siya. So hindi naman dito sinabi kung bakit siya pinatay, kung dahil ba sa pera, sa selos or what, pero ayun nga. So pinakamaganda dyan kung ever mangyari yun sa inyo is magdasal lang talaga. At syempre humingi rin kayo ng tulong sa iba at kung kaya naman yung umalis na kayo dun sa bahay na yun. Huwag nyo nang hintayin na yung masamang nangyari. Anyway, guys, ito lamang po. So, thank you so much for listening and watching. Kita-kits po tayo ulit bukas para sa ating pong ika-27th na gabi para sa kwentong katatakutan sa Pasko. God bless po. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye. Hope you enjoyed.